David speak concerning him, I foresaw the Lord always before my face, for he is on my right hand, that I should not be moved. Therefore did my heart rejoice, and my tongue was glad. Moreover, also my place shall rest in peace. Hallelujah. Mga kapatid, hallelujah. Pay attention mga kapatid sa verse 27. Ang sabi dito mga kapatid, because thou wilt not, my soul, sabi dito mga, because thou wilt not leave my soul in hell. Ang ibig sabihin mga kapatid, we are almost there in hell. But God in heaven choose, I will leave your soul in hell. Amen mga kapatid. At ang karugtungan mga kapatid, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. Hallelujah. Sa 28, thou hast made known to me the ways of life, thou shalt make me full of joy with thy countenance. Hallelujah. Palakpak sa Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Oh, hallelujah Jesus. Hallelujah. Oh, napakaganda ng ating mga awitan mga kapatid. Hallelujah. Oh, purihin ng Panginoon. Hallelujah Jesus. At napakaganda din kanina ng ating Bible study mga kapatid. Anong title mga kapatid? Use your weakness. Diba naiyak tayo kanina? Kung naiyak tayo kanina, ngayon, sigurado magagalit naman kayo sa akin. It's the Lord. Hallelujah. Because I will preach the truth. Hallelujah. Yun lang po ang magaranti ko ngayong umaga sa inyo mga kapatid. I will preach the truth of the Word of God. Amen? Hallelujah. At ituturo ko ang katotohanan kahit masakit. Amen? Hallelujah. Oh, dahil may kasabihan mga kapatid, I will rather to hurt you with the truth than to comfort you with a lie. Amen mga kapatid. Dahil mga kapatid, mas masakit yung mga kapatid na binubulan nyo lang ako. Amen? Nasabihin nyo na, mas mabuti pang sabihin nyo na pangit ako, kaya sabihin nyo na ang gwapo ko pero hindi naman. Amen? Hallelujah! 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 Ang sabi nga doon mga kapatid, we will preach the truth. No, hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Woo! Mga kapatid, hallelujah! Sabi nga mga kapatid, we will preach the truth, but we will not comfort you alive. Amen mga kapatid? Hallelujah! Praise the Lord! Nawala po tayo mga kapatid. Hallelujah! Pero hindi man na naigyan mga kapatid. Hallelujah, Jesus. No? Hallelujah! Sabi nga dito mga kapatid, no? We will hurt with the truth, but we will not comfort you with a lie. Hallelujah, Jesus. And we will preach the truth, even it's offensive mga kapatid. Hallelujah. Dahil sa mga namumuhay sa kasinungalingan, ang katotohanan ay talagang offensive yan sa atin mga kapatid. Amen? Alam naman natin na ang salita ng Panginoon ay masakit. Pero mga kapatid, hallelujah Jesus. No? Minsan kailangan natin makarinig ng masakit na katotohanan para sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Amen. Hallelujah. Hallelujah Jesus. Sabi nga dito mga kapatid, hindi namin ginawa ang krusada na ito. Hallelujah, para mag-fundraising lang sa inyo. At hindi namin ipinapakita ang church na kung gaano kaganda. Nandito kami para sa iyong kaligtasan at ituro ang katotohanan. Amen mga kapatid. Kaya salamat sa ating, kaya sabi nga mga kapatid na, sabi nga nila mga kapatid na hindi kami tinawag ng Panginoon. Hallelujah ba? Amen? Para ituro, para i-preach sa inyo ang gusto nyo lang. Nandito kami para i-preach ang kailangan nyo. Dahil hindi lahat ng gusto nyo ay kailangan nyo. Amen? Hallelujah! At higit sa lahat mga kapatid, salamat sa ating pastor, salamat sa ating mga mentor, salamat sa ating mga elders. Diba? Na hindi ibig sabihin hindi kinukomfort ang ating ibig sabihin na hindi hallelujah hindi minamasay ang ating comfort zone. Amen? Hallelujah! Ipinipreach ang katotohanan even to this point na pwede kayong matisod. Amen? Hallelujah! Ba mga kapatid? Diba kung minsan dumarating sa time natin na minsan natitisod na tayo sa mga pangaral ng ating pastor, sa pangaral ng ating mga leader. Diba? Diba masakit ang salita ng Panginoon? Pero tingnan nyo mga kapatid, pansinin nyo, ang simbahan na hindi nagtuturo o hindi nagpipreach ng katotohanan ay dinudumog ng mga tao. Kasi ang mga tao ayaw sa katotohanan. Amen?
Ang gusto ng tao ay madali lang. Amen? Hallelujah. Pero ngayong umaga mga kapatid, wala po kayong ibang maririnig sa akin kundi katotohanan. Katotohanan sa salita ng ating Panginoon. Amen? I don't care mga kapatid, magalit man kayo, masaktan man kayo, ma-offend man kayo sa akin. Praise the Lord. Hallelujah. Basta, ang importante, may parating ko sa inyo ang katotohanan. Amen? Hallelujah. Gusto nyo marinig ang katotohanan? Amen. Gusto nyo marinig ang katotohanan? Amen. Okay, itong katotohanan. You will go to hell. Hallelujah. I will go to hell. We are going to hell. Amen. Hallelujah. Diba? Hallelujah. Yan ang katotohanan mga kapatid. Bakit tayo may kayo ngayon? Kanina gusto yes. Kanina yes. Ngayon bidyang nalungkot ang mga mukha nyo ah. Ha? Mga kapatid, talagang pupunta tayo sa hell. Kaya makinig kayo mga kapatid. Diba? Masakit ang salita ng Panginoon. Lalo na pagkatotohanan na ang pinag-usapan. Kaya yun nga ang sinasabi ng mga kapatid na marami natitisod. Diba? Diba kaninang ganda ng saya-saya nyo, ngayon narinig yung katotohanan na pupunta tayo ng impyerno, nakasimangot na. Hallelujah. Kaya mga kapatid, you are going to hell because you are a terrible sinners. Diba? From the crown of your head to the sole of your feet, lahat po tayo yung makasalanan. Dahil ang sabi mga kapatid sa Proverbs 20 verse 9, ang sabi dito mga kapatid, Proverbs 20 verse 9, sino makapagsabi, dilinis ko ang aking puso, ako'y dalisay sa aking kasalanan. Sino sa inyo mga kapatid makapunta dito sa gitna at sabihin na malinis ang aking puso? Mabuti akong tao, never ako nagkasala, hindi ako nagkamali. Wala. Sino sa inyo mga kapatid? Sige nga kung sino sa inyo mga kapatid. Wala. Dahil ang sabi sa Romans 18, gaya ng nasusulat. Walang matuwid, wala at inulit pa. Wala kahit isa. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Diba? Isipin nyo na lang mga kapatid kung ang isang tao na pinakamabait para sa inyo. Hallelujah. Ba, sinong tao na pinakamabait para sa inyo? Sa harapan ng Diyos, ang taong mabait na yan ay makasalanan. Hallelujah. Dahil ang sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Amen mga kapatid? Hallelujah Jesus. Kaya alam nyo mga kapatid, no? Ang standard kasi ng kabutihan, hindi po yan sa atin. Ang standard ng kabutihan ay sa Diyos. At kung sa standard lang ng Diyos, kahit isa sa atin walang pasado mga kapatid. Dahil ang sabi, diba, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala, lahat ay nagkasala. Amen? Walang matuwid, wala. Kahit pastor. Amen? Kahit evangelist. Diba? Kahit propeta. Kahit teacher. Diba? Kahit musicians. Diba? Nagkakagulo pa yan. Amen? Diba? Mga members. Diba? Song leaders. Worship leaders. Diba? Walang matuwid. Kahit nanay natin. Mga nanay natin, hindi po yan matuwid. Dahil sinabi, hindi po ako nagsabi yan, ang Biblia nagsabi yan, na gaya ng sulat, walang matuwid, wala kahit isa. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, pag sinabi na mayroong isang taong mabait sa inyo dyan, at makapagsabi dito sa gitna, uwi na ako. Siyempre, talo na ako. Kasi pag sinabi niya na siya ang pinakamabait dito, hindi siya nagkakasala, never ako nagkakamali, mabuti ang aking puso. Wala na, di ba? Hallelujah. Kaya mga kapatid, nang sabi ng Panginoon na walang mabuti, walang matuwid kahit isa. Hallelujah. So hindi ko po kayo sa hinusgahan mga kapatid, di ba? Pero yan ang sabi ng Biblia. Lahat po tayo ay makasalanan. Hallelujah. Dahil ang sabi sa Isaiah mga kapatid, 64 verse 6, sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi, at ang lahat naming katwiran ay naging parang basahang marumi. Amen? Hallelujah. Nakita niyo kapatid? Basahan na nga, marumi pa. Amen? So, iba mga kapatid?
Hallelujah. Ganun po tayo kasama mga kapatid. Hallelujah. Dahil ang mga tao, di ba, maraming tao nagsasabi, sabi nga nila, no? Hindi naman importante yung magsimba ka. Di ba? Hindi na importante yun. Ang importante, mabuti kang tao, mabait kang tao, wala kang inapakan, wala kang sinasaktan. Di ba? Sabi nga nila marami nga dyan nagsisimba, pero mga chismosa naman. Di ba? Di ba? Totoo ba? Di ba? Totoo ba? Hindi. Di ba? Marami nga dyan nagsisimba, akala mo kung sino mga hipokrito naman. Diba? Hallelujah. Diba mga kapatid? Kaya nga mga kapatid, no, makinig kayo, no? Yun nga mga kapatid, yung mga nagsisimba, ay hindi pa nga, dihado pa nga maligtas. How much more na kayo na hindi magsisimba? Diba? Ano yung pinagmamalaki nyo na maliligtas kayo? Diba? Wala, diba mga kapatid? Kaya wag po tayo magmayabang sa Panginoon. Nakakala mo kung sino kang malinis. Akala mo kung sino kang mabuti. Diba? Dahil walang mabuti. Kundi ang Panginoon lang. Amen mga kapatid? Hallelujah Jesus. Hallelujah. Kaya mga kapatid, mababait naman kayo mga kapatid. Diba? Pag tinitingnan ko mga mukha nyo, mababait naman. Diba? Mababait. Diba? Naka-smiling face, nakangiti. Diba? Pero ang kabutihan nyo na yun mga kapatid, ay parang basahan lamang sa harapan ng Diyos. Amen? So anong ibig sabihin mga kapatid? Huwag niyong ipagmalaki ang mga ginagawa niyo. Huwag niyong ipagmalaki ang mga tinutulong niyo. Huwag niyong ipagmalaki ang mga kabutihan niyo. Dahil sa harapan ng Diyos, ang kabutihan na yan ay isang maruming basahan. Amen? Hallelujah Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah Jesus. Di ba mga kapatid? Kaya mga kapatid, kapag sinabi ng Panginoon na nagkasala ka, diba? Huwag ka na magmayabang. Diba? Huwag mo nang yan ng sarili mo. Dahil sabi nga ng Panginoon, diba? Lahat po tayo nagkasala. Hallelujah. Sigurado ba kayo na talagang na hindi kayo nagkakasala? Diba? Never ba kayo na nangalunya? Never ba kayo na isip ng masama sa iyong kapwa? Never ba kayo na nagnakaw? Diba? Nagnakaw ng oras sa Panginoon? Diba? Never ba kayo na, diba? Never ba kayo na hindi kayo isip ng kung ano sa katabi nyo? Diba? Huwag nyo mga kapatid, itago yung mga kapatid. Dahil tandaan nyo, wala tayong maitago sa ating Panginoon, diba? Siguro ngayon habang nagsalita ako dito, baka nag-iisip kayo ng ano sa akin dyan. Huwag na huwag po kayo. Hindi ko man alam yan mga kapatid. Pero ang Panginoon, wala po kayong maitatago. Amen mga kapatid? Hallelujah. Hallelujah mga kapatid. Hallelujah Jesus. Kaya mga kapatid, lahat po tayo ay parang maruming basahan. Amen? Kaya mga kapatid, pag sinabi nyo na hindi kayo nagkasala, taas nyo ang kamay sa mga nagkakasala dito. Taas nyo nga. Hallelujah. Praise the Lord. Okay lang. Medyo ano na. Praise the Lord. Taba nyo na mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, no, sa inyo na hindi nagtaas ng kamay, dyan pa lang ay nagkasala na kayong mga kapatid. Amen? Hallelujah. Dahil ang sabi ng 1 John 1:10, kung sinasabi natin tayo hindi nagkasala, ay ating ginagawang sinungaling siya. At ang kanyang salita ay wala sa atin. Sinungaling ka kapatid, pag sinabi mo na hindi ka nagkasala. Amen? Hallelujah. Sinong hindi nagkasala? Wala. Kasi ayaw nyo maging sinungaling. Dahil alam nyo naman, ang taong sinungaling, ang tatay niya ay si? Praise the Lord. Diba? So ibig sabihin, hindi tatay natin si Satanas. Ang tatay natin ang Panginoon. Kaya wag po tayong magsinungaling. Kung nagsisinungaling man kayo mga kapatid, sabi ko nga, diba? Wala po tayong maitago sa Panginoon. Alam ng Panginoon ang nilalaman ng isip at puso natin mga kapatid. At alam ng Panginoon kung ano yung ginawa nyo kanina. Kung nagkasala kayo o hindi. Hallelujah. Amen mga kapatid? Amen. Hallelujah. Sabi nga dito mga kapatid, no? Hallelujah. Gaya sabi nga dito mga kapatid, no? Ang Diyos naman kasi hindi naman po yung galit, di ba, sa makasalanan. Ang Diyos galit po sa mga taong makasalanan na nga, nagbanal-banalan pa. Di ba? Yun doon ang galit ang Diyos. Di ba? Akala mo kung sino na banal pag dito sa simbahan, pero pag nakalabas mamaya, banal na aso. Di ba? Di ba? Pagdating ng linggo, Sabado, Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Webes, banal na aso. Pag Biyernes, banal.
So yun ang tinatawag na nagbabanal-banalan. Amen mga kapatid? Diba? Huwag po kayong magtago, huwag nyo itago sa akin yung mga kapatid dahil marami pa rin mga kapatid na gumagawa ng ganyan mga kapatid. Hallelujah. Dito lang mabait, paglabas nagwawala na parang pinakawalan na aso. Hallelujah. Diba? Kung saan-saan ang pumupunta, ang salita ng Panginoon ay hindi nagre-rima sa kanilang puso. Yun ang sinasabi ng Panginoon na pumunta lang kayo dito, hallelujah, na presence kayo dito, pero ang pag-iisip nyo saan? Nandun sa labas. Diba? So yun ang sinasabi, nagbanal-banalan lang po tayo. Hallelujah. Ayaw ko po sabihin yan, pero hindi po. Diba? Pero sabi ng Panginoon, dapat sabihin natin ang totoo. Diba? Masaktan na ang masaktan. Praise the Lord! Diba? Kasi hindi naman lahat po. Diba? Hindi po lahat tayo gumagawa ng mabuti mga kapatid. Nagkakasala po tayo. Nagkakamali po tayo. Ang pinaka-importante, inaamin natin. Amen? Masakit ang salita ng Panginoon. Tumatagos yan. Diba? Tagos na tagos yan. Lalo na kapag hindi ka marunong tumanggap, masakit talaga yan. Kaya tanggapin natin mga kapatid ang katotohanan. Dahil yan ang salita ng ating Panginoon. Amen mga kapatid? Palakpak sa Panginoon. Hallelujah Jesus. Hallelujah. Kaya ang mga kapatid, no, hindi lang galit ang tao, ang Panginoon hindi lang galit ang Diyos sa mga taong nagbabanal-banalan. Galit na galit ang Panginoon sa mga tao, parang mga, tawag nito? Mga self-righteous. Diba? Feeling mo kung sino kang righteous din. Diba? Pag makaporma ka, pag makasuot ka, diba? Pag nakakurbata ka, hallelujah. Pero sa loob, hallelujah, ay isang bulok na kaluluwa. Amen? Hallelujah. Diba? Akala mo pag dito tayo, diba? Kung sino tayo na sa ating mga suot na yan, pinaghahandaan natin. Pero wala mga kapatid eh. Nandyan pa rin, patuloy pa rin tayo sa paggawa ng kasalanan. Kaya yun ang sinasabi ng Panginoon. Diba? Nagbanal-banalan tayo dito. Tapos nagiging righteous tayo. Diba? Nagiging self-righteous na ang tawag dun mga kapatid. Diba? Kaya mga kapatid, sa inyo na yan mga kapatid. At least pinaparating ko sa inyo. Dahil ito ang katotohanan mga kapatid. Na dapat nating baguhin ang ating sarili bago mahuli ang lahat. Amen mga kapatid. Hallelujah Jesus. Hallelujah. At kung sinasabi niyo mga kapatid na hindi kayo nagkasala, anong tawag sa Ilonggo? Tikalon, butigon. Alam niyo yon? Diba, Ibre? Diba, ano sa Ilonggo ang sinungaling? Diba, butigon? Butigon, tikalon. Diba? Bakakon. Ha? Ano pa sa inyo? Putnayon. Diba, sinungaling. Diba? Pag sinabi mo na hindi ka nagkakasala mga kapatid, hallelujah Jesus, hallelujah. Alam niyo ba ang mga sinungaling mga kapatid kung saan pupunta? Katiga-tiga nga po. Praise the Lord. Hallelujah. Ang sabi nga dito mga kapatid, alam niyo ang mga sinungaling ay candidate for hell. Diba? Dahil ang sabi ng Revelation mga kapatid, hallelujah. Sabi nga dito mga kapatid, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamatay tao at sa mga mapakyapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng lakasan nyo, parang hindi nyo masabi sinungaling. Ulitin nyo nga. Sinungaling. Ang kanilang bahagi ay sa saan? As a supri na siyang ikalawang kamatayan. Hallelujah. Lahat po tayo mga kapatid ay makasalanan. Amen? At dahil tayo ay makasalanan, tayo ay candidate to hell. Amen. Amen mga kapatid? Amen. Diba? Ano bang sabi ng Romans 6:23? Diba? Sapagkat ang kabayaran, ang kasalanan ay kamatayan. Ang ibig sabihin ng kamatayan mga kapatid, yung spiritual, dito yung kalawang kamatayan. Diba? Doon po tayo mapupunta sa impyerno mga kapatid. Kung patuloy tayo na gumagawa ng kasalanan. Amen? Hallelujah. Tapikin mo lang ang katabi mo. Sabi mo, candidate ka sa ila. The Lord. Diba? Tahan nyo mga kapatid. Diba? Hindi man po tayo makapunta sa Iran, hindi man po tayo makapunta sa Israel. Kandidato tayo papuntang yung hell, diba? Gusto nyo pumunta sa Iran? Huwag kayo itong pumunta. Mas lalo doon, mas matindi doon. Diba? So yun nga mga kapatid, diba? Hallelujah, Jesus, no?
Di ba, Gwen? Di ba, kandidato? Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Kaya mga kapatid, tayo po ay candidates papuntang impyerno dahil tayo po ay lahat ay makasalanan. At kung sa kasalanan lang ang pag-uusapan, lahat tayo ay expert dyan. Do you believe that, mga kapatid? Hallelujah. Alam niyo ba kung gaano tayo ka-expert gumawa ng kasalanan? Ang sabi nga dito, mga kapatid, never pa sa history ng mankind na mayroong subject sa school na how to commit sin. Diba? Hallelujah. Kasi wala naman ako nakitang course sa school na major sin in adultery. Diba? Meron ba? Diba? Tinuturuan ba tayo sa school na magnakaw pa? Diba? Hindi na. Tinuturuan ba tayo na manakit? Diba? Hindi. Diba? Tinuturuan ba tayo kung paano, diba? Mag-akit bahay? Diba? Hindi. Hindi na tinuturuan, diba? Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Dahil ang sabi nga dito, mga kapatid, hindi na tinuturo kung paano magkasala, mga kapatid. Hallelujah. Dahil sabi nga dito, mga kapatid, hallelujah, hindi na tayo tinuturuan kung paano magkasala dahil likas na talaga sa atin ang kasalanan. Hallelujah, Jesus. Dahil tayo ay pinanganak sa kasalanan. Hallelujah. Ang sabi nga dito, mga kapatid, hallelujah, aminin man natin at hindi, tayo ay makasalanan because we are sinners. We are sinners both by birth and choice. Hallelujah. Hindi ka lang nagkasala dahil pinili mong magkasala. Nagkakasala ka dahil ganun ka na talaga. Amen? Hindi naman natin pinili na magkasala, mga kapatid. Diba? Talaga nagkakasala tayo dahil ganun naman talaga tayo. Diba? Dahil pinanganak naman tayo talaga sa kasalanan. At ito ay namana natin kay Abraham. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Kaya mga kapatid, no? Hallelujah. Kaya mga kapatid, yung mga suot nyo na yan, di ba? Ang gaganda, di ba? Ang gaganda ng mga ngiti nyo. Hallelujah, Jesus, di ba? Ang gaganda ng mga praises nyo, di ba? Ang gaganda ng mga ngipin nyo, di ba? Ang gaganda ng mga forma nyo, di ba? Pero mga kapatid, sa likod ng lahat ng yan, mga kapatid, ay isang kaluluwa nagmamarch papuntang impyerno. Amen? Hallelujah. Akala nyo, tuwa-tuwa kayo, mga kapatid. Totoo yun, mga kapatid. Diba? Pag ganyan-ganyan na kayo, pangiti-ngiti kayo, papurma-purma kayo. Pero hindi nyo alam na isang kaluluwa, nagmamars na, papuntang impyerno. Amen? Hallelujah. Diba? Hallelujah. Diba masakit, mga kapatid? Masakit, diba? Pero mga kapatid, huwag po kayong magalit sa akin. Dahil isinasabi ko lang katotohanan. Nandito lang ako para hayag ang katotohanan na mula sa ating Panginoon. Amen, mga kapatid? Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Diba? Nung pinaglihi kayo, saan kayo pinaglihi? Saan kayo pinaglihi, sister? Sa Paul? The Lord? Tay, saan ka pinaglihi, tay? Sa bulig! Sa bulig? Kuya Noel, saan ka pinaglihi? Sa pakwan? Praise the Lord. Hallelujah. Ikaw si Sanji, saan ka pinaglihi? Wow! Praise the Lord! Jugandahan nyo pa. Ikaw si Sibili, saan ka pinaglihi? Grilled fish. Ha? Grilled fish. Grilled fish. Hallelujah! 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 Napakaganda naman kung saan kayo pinaglihi. Hallelujah! Pero anong sabi ng Psalms 51 verse 5? Hallelujah! Ang sabi dito, pakibukas sa mga kapatid. Anong sabi mga kapatid? Narito ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay pinaglihi ako ng aking ina. Oh? Mga kapatid, bibi pa lang kayo, pinaglihi na kayo sa kasalanan. Tapos ang yayabang nyo, sabihin nyo, pinaglihi ako sa apple. Tay? Sa bulig! Kuya Noel, pakwan? Sisdang, saan ka pinaglihi? Diba? Ang yayabang nyo magsabi na pinaglihi kayo sa mga ganyan. Hallelujah. Mga kapatid, hindi kayo pinaglihi sa mga ganyan, pinaglihi kayo sa kasamaan at sa kasalanan. Hindi sa upas, hindi sa grilled fish, hindi sa pakwan, hindi sa bulig, hindi sa mansanas. Hallelujah. Diba mga kapatid? Panaglihi po kayo sa kasamaan, mga kapatid. Hallelujah. Diba? Ang liwanag ng sinasabi, mga kapatid, no? Diba ang yabang nyo? Nay, pinaglihi mo daw sa grilled fish, Nay. Diba? Ay, ikaw pala. Hallelujah. Diba? Kaya po, diba, maliwanag ang sinasabi, mga kapatid. Hindi po kayo pinaglihi sa ganun, mga kapatid. Hallelujah.
Pero ang totoo mga kapatid, anong sabi ng Bible? Pinaglihi ako sa kasalanan. Hindi sa mansanas, hindi sa gulpis, hindi sa pakwan, hindi sa bulig, hindi sa wala. Pinaglihi ka sa kasalanan. Hallelujah. Ganun po tayo kasama mga kapatid. Hallelujah. Bibi pa lang tayo, ipinaglihi na tayo sa kasamaan at sa kasalanan. Amen? Kayo magmayabang, kaya wag kayo maniwala dyan na pinaglihi daw sila sa ubas. Iba nga, ay pinaglihi ako sa ubas, kaya tingnan mo yung kutis ko, di ba? Mamula-mula. Ay pinaglihi ako sa radis, kaya tingnan mo ang kinis ng kutis ko. Wow, di ba? Oy, ako naman, pinaglihi ako sa carrots, tingnan mo, orange na orange ako, di ba? Red lips ako, di ba? Praise the Lord mga kapatid. Kasi nungalingan yun. Sa kasalanan po tayo pinaglihi. Hallelujah, maliwanag sinasabi ng Psalms 51 verse 5. Hallelujah. Hallelujah mga kapatid, hallelujah. Yan po ang katotohanan mga kapatid, hallelujah. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Sa kasalanan tayo pinaglihi, bakit? Dahil ang meron sa atin ang sinful nature ni Adan. Amen? Kahit anong pilit natin gawin na maging matino, hindi natin magawa. Amen? At yung mga bagay na ayaw mong gawin, ay ginagawa mo pa rin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. At ang mga bagay na gusto mong gawin, di mo magagawa. Bakit? Dahil ang iyong kaaway ay ang iyong sarili. Yes, Amen? Yun ang kumukontra sa atin. Gusto natin gumawa ng mabuti, hindi natin magawa. Bakit? Dahil ang sarili natin. Diba? At gusto natin gumawa ng maayos, ayaw talaga. Dahil ang sarili natin, diba? At kung anong ayaw natin, ginagawa pa rin natin. Amen mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, ang sabi nga dito mga kapatid, hindi issue dito ang choice. Ang problema dito ay nature. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Ang problema dito natin ay nature. Diba? Bakit ang manok hindi nila tumatahol? Dahil hindi nila nature. Amen? Bakit ang aso hindi tumitalaok? Dahil hindi nila nature. Diba? Bakit ang tao hirap maging banal? Hindi natin nature. Amen? Dahil isinilang tayo sa kasalanan at ipinaglihi sa kasamaan. Amen? Yan mga kapatid ang totoo mga kapatid. Hallelujah. Hindi natin nature maging banal. Dahil tayo daw ay pinaglihi sa kasamaan at kasalanan. Amen? Hallelujah. Dahil sa totoo lang mga kapatid, sabi nga dito mga kapatid, no? Hallelujah. Ngayon, di ba, naintindihan ko na at na-realize ko na lagi natin sinasabi na, Lord, I deserve this. Di ba? Deserve ko, Panginoon. Di ba? Matanggap ang ganito. Deserve ko yung mga blessing na Lord na dumarating sa akin. Pero ang totoo mga kapatid, wala naman po tayong anything na deserve. Wala kang deserve dahil ikaw ay makasalanan. Amen? Alam mo kung anong deserve natin mga kapatid? Mamatay o patayin. Amen? Dahil sa kasalanan mo at sa kasamaan mo, yun ang deserve natin mga kapatid. Hallelujah. Amen mga kapatid? Hallelujah. Alam ko po masakit. Nasasaktan po kayo sa sinasabi ko. Pero praise the Lord tayo dahil itinutuwid po tayo. Amen? Ito po ang pagtutuwid at dito po natin malalaman kung sino talaga ang sumusunod sa utos ng ating Panginoon. Masakit kung masakit. Basta ang importante, ang kaluluwa natin ay hindi mapunta sa impyerno. Amen mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Ang sabi nga dito mga kapatid, hallelujah. Hallelujah. Sabi nga dito mga kapatid, minsan pag may nagkaroon ng trahedya, di ba? Mga problema, mga pagsubok, di ba? Pinikwisyon kagad natin ang Panginoon. Lord, bakit nangyayari ito? Bakit ganito ang nangyari, Panginoon? Hindi ko po ito, diba? Hindi ko po ito deserve, mga Panginoon. Hindi ko po deserve na maputulan ng ilaw. Hindi ko po deserve na maputulan ng, di ba? Tubig. Lord, hindi ko po deserve. Hallelujah, Jesus, na mangutang kay Hilda. Diba? Lord, hindi ko po deserve ang mga na problema na ito, Panginoon. Hindi ko po deserve ang nangyayari sa aking mga mahal sa buhay. Hallelujah. Ano bang deserve mo? Wala ka naman deserve. Amen? Hindi mo nga deserve mabuhay. Hindi mo nga deserve bigyan ng blessing. Hindi mo nga deserve bigyan ng kalakasan. Amen?
Alam niyo kung anong deserve natin? Mamatay. Hallelujah. Amen? Hallelujah mga kapatid. Hallelujah. Dahil ang sabi sa James 1 verse 15, ang sabi ng sis, kung magkagayoy ang kahalayan, kung may paglihi ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, pagkamalaki na ay namumunga ng kamatayan. Yan. Yan ang dapat sa atin, mamatay mga kapatid. Kaya mga kapatid, huwag mo akong daanin. No? Sa kagandahan mo, diba? Saka, sa dami mong pera. Hallelujah, Jesus. Huwag mo akong daanin sa pangiti-ngiti mo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, diba? Dahil sa likod ng ngiti na yan, hallelujah. Hallelujah. Isang bulok na kaluluwa. Amen? Rebellious spirit at disobedient hearts. Amen? Hallelujah. Kaya wala po tayong deserve. Dahil tayo po ay makasalanan. Amen? Hindi po natin deserve mabuhay. Hindi natin deserve tumanggap sa kanya ng blessing. Hindi natin deserve tumanggap sa kanya ng kalakasan. Dahil tayo po ay saksakan ng kasamaan. Rebellious spirit, disobedient hearts. Diba? Ang dapat sa atin ay parusahan. Amen? Hallelujah. Papatuloy ko pa ba mga kapatid? Amen? Hallelujah. Hallelujah mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Palakpak sa Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. At pag sinabi kong kamatayan mga kapatid, I'm not speaking about literal death. Ang ibig sabihin na death mga kapatid sa Bible ay yung the second death. At yun ay ang magsuffer ka sa impyerno. Ito ay lugar ng paghihirap. Amen? At ang sabi sa Matthew 13:50, at sila ay gagatong sa kalan ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis at ang pangangalit ng mga ngipin. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, kung ano nakakatakot sa impyerno? Hindi naman po yung init. Hindi naman po yung apoy. Hindi naman yung pagtangis. Diba? Hindi naman yung mga uod dun mga kapatid. Alam niyo yung nakakatakot sa impyerno? Yung forever. Forever. Hallelujah. Kaya pag gusto niyo ng forever, doon sa impyerno. Diba? May forever. Hallelujah. Diba? Hallelujah. Ang ibig sabihin ng forever, forever na pa, hiwalay sa Diyos. Amen. Diba? Kasi may sabi doon na ang forever na sinasabi na pagkahiwalay sa Diyos, eternally separated from God. At may karugtong pa yung mga kapatid, in His Spirit. Yun po ang forever na sinasabi doon mga kapatid na pwede tayo mapahiwalay sa Panginoon dahil wala na po doon ang posisyon ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. At ang ikalawang nakakatakot sa impyerno mga kapatid ay hindi po yung physical torture, yung mental torture. Dahil ang impyerno ay lugar ng forever regrets. Amen? Hallelujah. Diba? Forever regrets mga kapatid. Yun ang lugar ng impyerno. Diba mga kapatid? Hallelujah. Lahat ng tao sa impyerno ay umiyak. Hindi sa sakit at init lang. Kundi dahil sa isip nila na sana naniwala ako. Diba? Sana nakinig ako kay Nanay Mila. Nung tumawag si Nanay Mila, sana sinagot ko ang telepon. Sana kung sinundo ako ni Tatay Jack, sana nagpasundo na lang ako. Hindi pa ako nagpasundo sa iba. Diba? Sana, diba? Hindi ako nagsinungaling, hindi ako nagtago kay, diba? Kay Brad Randy nung kumatok. Sana sumama na ako ng sumamba. Diba? Puro ka na lang sana. But it's too late mga kapatid. Diba? Sana hindi ako nagmatigas. Sana hindi ako nagmalaki. Diba? Sana hindi ako nagmayabang. Diba? Kaya ang kayabangan nyo mga kapatid yan, tanggalin nyo yan. Hallelujah. Dahil alam nyo ang sabi ng Panginoon, ang nagmamayabang ay ibinabagsak. Hallelujah. Diba? Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Diba? Yun mga kapatid, ang iwasan natin mga kapatid. Hallelujah. Bakit meron tayong krusada na ganito mga kapatid? Diba? Dahil hindi po biro ang impyerno mga kapatid. Totoo po ang impyerno mga kapatid. Hallelujah. Sa impyerno walang wifi doon. Walang pastor doon. Walang kainan doon. Walang magsusundo sa inyo doon. Diba? Walang Bible study doon. Walang worship doon. Hallelujah. Diba? Hallelujah. Walang grasya ng Diyos doon. Hallelujah. At walang exit doon. Diba? Pag nakapasok kayo sa impyerno mga kapatid, wala nang exit mga kapatid. Hallelujah. At higit sa lahat, walang forgiveness doon mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah, Jesus.
Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, hallelujah. Kaya ang sabi nga dito mga kapatid, ang problema natin sa mundo ay hindi politika, hindi economics, hindi environment. Ang pinaka-main problem natin sa mundo mga kapatid ay spiritual problem. Men and women of God living in sin. Diba? Punong-puno po tayo ng kasamaan, nalulunod po tayo sa kasalanan. Ang galing-galing pa natin magsalita ng kasinungalingan. Piling natin matalino pa tayo sa Panginoon. Gustong-gusto pa natin i-conquer ang planet. Pero ang mga bad habit nga natin, hindi natin kayang i-conquer. Diba? Hallelujah. Diba? Ganun po kasama ang tao mga kapatid. Na matalino pa sa Diyos. Diba? Akala mo kung sino tayo. Akala mo hawak natin ang Panginoon. Pero hindi natin alam na ang buhay natin ay nanggaling sa Diyos. Amen? Hallelujah. Ganun po tayo kasama mga kapatid. Saksakan po tayo ng kasamaan. Nalulunod tayo sa kasalanan. Amen? Hallelujah. Diba? Kaya mga kapatid, wala po tayong deserve. Ang deserve natin mga kapatid ay itapon sa impyerno. Patayin. Mamatay. Hallelujah. At yan ang katotohanan. Kita nyo, nag-agree si Gwen. Kita nyo, batang-bata yan. Walang kamuamang pero nag-agree. Na talaga tayo ang lahat ay makasalanan. Hallelujah. Walang matuwid, wala. Kahit ni isa. Lahat ay nagkasala. Diba? Hallelujah. Ang yayabang nyo. Magsasabi pa kayo, pinaglihi kayo sa mansanas. Pinaglihi sa ano, ha? Diba? May papakwan-pakwan ka pa, kuya. Alis Tata Jack, may ano, hindi ko maintindihan, may pabulig-bulig pa. The Lord, hallelujah, diba? Kaya mga kapatid, wala po tayong deserve mga kapatid. Ang deserve natin mga kapatid ay mamatay. Hallelujah. Amen mga kapatid? Hallelujah. Hallelujah. So, masakit ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Diba? Kung nasaktan po kayo mga kapatid, pasensya na po. Sa na pinahayag ko ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kahit isa sa inyo mga kapatid, kahit ako mga kapatid, hindi ko kayo inusgahan na kayo lang. Pati itong nagsasalita, makasalanan itong mga kapatid. Kaya ito, pa-impyerno din itong mga kapatid. Hallelujah. Pa-impyerno din ito, wala na ang pupuntahan. Pa-impyerno din ito. Kasi kung sasaksakan ng kasamaan, si pastor makapagsasabi niya. Hallelujah. Oo mga kapatid, hindi po ako nagpapatawa. Totoo po yung mga kapatid. Kung sasaksakan ng kasamaan mga kapatid, ako siguro ang una-una. O iwan ko lang, baka mag-uunahan kami ni pastor. Hallelujah. Oo, baka mag-uunahan kami mag-marcha doon sa impyerno. Oo, sigurado yung mga kapatid. Dahil alam ni pastor ang pagkatao ko, alam ko rin pagkatao niya. Kaya talagang best friend kami niyan. Diba? Ang kagandahan naman kay pastor, kahit dinala niya kami sa kasamaan, dinala niya naman kami sa Panginoon. Amen. Amen, diba? So yun ang pinakamagandang nangyari sa buhay namin ni pastor. Diba? Iruin mo yun, saksakan ng kasamaan, punong-puno ng kasinungalingan, pero ngayon tingnan mo naglilingkod sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Diba? Amen mga kapatid? Hallelujah. Diba mga kapatid, wala po tayong deserve mga kapatid, kundi ang deserve natin ay mamatay. Amen? Hallelujah. Kaya wag ko kayong malungkot mga kapatid, dahil mayroon akong dalang balita sa inyo mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Meron po akong good news. Gusto niyo ng good news? Walang bad news. Gusto niyo ng good news? Hallelujah. 2024 years ago, ang sabi ng angel kay Mary, "Thou shall have a son, and thou shall call his name, Jesus." Amen? Hallelujah. At anong gagawin ni Jesus mga kapatid? Maliwanag ang sabi ng Bible, "For he shall save his people from their sin." Palakpak sa Panginoon mga kapatid. Yan ang good news mga kapatid. Diba kanina, diba? Papunta na tayo impyerno, pero tingnan nyo, dumating si Jesus. Diba? Ang problema natin, bit-bit ni Jesus. Diba? Ang solusyon sa mga problema natin, bit-bit ni Jesus. Amen? Diba? Hallelujah! Kaya mga kapatid, nung nandito si Jesus, diba? Ano bang ginawa ni Jesus? Diba? Pumunta ba siya sa mga templo? Nagpatayo pa siya ng mga religious group? Diba? Naghanap pa siya ng mga magagaling, di ba? Naghanap pa siya ng mga taong hindi makasalanan. Di ba? Anong ginawa niya? Di ba? Inaabot niya ang bawat isa sa atin ng mga makasalanan na kagaya mo, kagaya nyo, kagaya niya, kagaya niya, kagaya ko, di ba? Yung mga taong, magnanakaw, prostitute, tax collector, di ba?
Yun ang ginawa ni Jesus dito sa, di ba? Sa mundo, di ba? At anong ginawa niya? Binigyan niya ng value ang bawat isa. Amen? Ganun si Jesus, di ba? Hallelujah. Kaya nung time na nalulunod po ang bawat isa sa atin sa kasalanan, di ba? Anong ginawa ni Jesus? Ni-rescue niya tayo. Di ba? Ni-rescue niya tayo dahil mahal na tayo, di ba? Diba? Ni-rescue niya tayo papuntang impyerno. Amen, mga kapatid, di ba? Kaninang lungkot-lungkot. Matuwa kayo, mga kapatid. Palakpas sa kamay mo sa Panginoon. Di ba? Hallelujah, di ba? Pero nyo nun, sa simula sa impyerno, patungo sa langit. Di ba? Kanina, di ba? Malapit na tayo sa impyerno. Pero nung dumating si Jesus, hallelujah, niligtas niya ang kanyang bayan. Hallelujah. Dahil yan ang sabi ni Jesus, for He shall save His people from their sin. At tayo yun, mga kapatid. Hallelujah. Yun ang good news, mga kapatid, na dala ng angel kay Mary. Diba? Hallelujah, Jesus. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, ang sabi nga dito, mga kapatid, no? Hallelujah. Kaya sabi nga dito, mga kapatid, yung religion is helpful, but only Jesus can solve your sin. Amen? Tama ba, mga kapatid? Diba? Yung religion natin ito di ba? Kailangan natin to sa buhay natin dahil ito yung way na para makarinig ng salita ng ating Panginoon. Diba? Dito tataas ang ating pananampalataya, dito tayo magkaroon ng karunungan, pero si Jesus pa rin ang itinataas natin. Dahil kay Jesus ay mayroong kaligtasan. Anong sabi sa Acts 4:12? Hallelujah. Anong sabi, mga kapatid? At kanino mang iba ay walang kaligtasan. At sino yon? Sino yon ang sinasabi doon? Si Jesus. Hallelujah. Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaliligtas. Hallelujah. Bakit kay Jesus, mga kapatid? Sapagkat sa pangalan ni Jesus ay mayroong kapatawaran at katubusan ng ating mga kasalanan. At yon ang mabuting balita, mga kapatid, na ginawa ni Jesus. Amen? Yan ang tinanggap niyo. Diba? Hallelujah. Diba? Yun ang ginawa ng Panginoon na iligtas tayo sa kapahamakan at sa kamatayan. Amen, mga kapatid? Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Alam niyo ba, mga kapatid, na ang daming reliyon, bakit si Jesus pa ang napili natin? Hallelujah, diba? Bakit si Jesus ang napili natin? Ito ang sagot, mga kapatid, di ba? Kilala natin, di ba? Kilala nyo naman si Allah. Di ba? Kilala nyo si Buddha. Amen? Kilala nyo ang ibang Diyos ng mga ibang bansa. Di ba? At ang itong mga big religious na to, di ba? Mga malaking religion na to, sinasabi nila, I will show you the way. Di ba? I will show you the truth. I will show you the life. Di ba? Pero si Jesus nung dumating, anong sabi ni Jesus? John 14:6. Anong sabi ni Jesus sa John 14:6? Sinabi ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. No one's come to the Father except me. Diba? Si Jesus lang. Diba? Ang nagsabi niyan. Diba? Sa ibang religion, diba? Pinapakita lang itong daan, sistine. Brad Will, dito ka dahil itong katotohanan. Brad Julico, halika, ako ang buhay. Diba? Ito ang buhay. Pero si Jesus, I am the way, the truth, and the life. Hallelujah. Kaya, di ba? Kaya bakit yan? Yan ang sagot kung bakit si Jesus ang pinili natin, mga kapatid. Dahil si Jesus lang ang nag-claim na siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang sino mang makakapunta sa Ama maliban sa Kanya. Amen? Hallelujah. Palakpak sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Kaya, mga kapatid, walang ibang daan sa eternal life kundi si Jesus. Hindi Pentecostes, hindi Mormons, hindi dating daan, kundi si Jesus. Amen? Hallelujah. At si Jesus, hindi lamang siya ang nagbibigay ng kaligtasan. Siya ang kaligtasan. Dahil sabi ni David sa Psalms 27, hallelujah, ang sabi niya dito, I am the Lord is my life and my salvation. Who shall I fear? Hallelujah. Diba? Hindi siya ang kaligtasan, hindi siya talaga ang kaligtasan. Amen? Hallelujah, mga kapatid. Hallelujah.
Hallelujah. At si Jesus lamang ang nagbigay ng kaligtasan, hallelujah, sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Pero sandali lang mga kapatid, no? Kung dakila daw si Jesus, at kung nagbibigay siya ng eternal life, bakit siya namatay? Bakit namatay si Jesus? Nagbibigay siya ng eternal life, tapos patay siya? Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ganito po yung mga kapatid, no? Hallelujah. Dahil ang sabi nga dito mga kapatid, in-institute ng Diyos ang law nung tayo ay makasalanan pa. Ibig sabihin, He provide the way. Hallelujah. Para patawarin sa ating mga kasalanan. At anong law yung mga kapatid? Buksan mo kapatid sa Hebrews 9:22 at sabi nito, at ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay ililinis ng dugo at maliban na sa pagkaubuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Hallelujah. Dati sa lumang tipan mga kapatid, every time na magkasala ang tao, ang daming hayop ang pinapatay dahil sa kasalanan. Kailangan mag-alay ng hayop at ang dugo ng isunting hayop ay siyang pambayad imbis tayo ang patayin. Ang hayop na pinatay ay para pambayad sa ating mga kasalanan. Amen? Hallelujah! Yun po ang dati ang ginagawa mga kapatid. Kapag nagkakasala ka, diba? Kunin mong hayop, maghanap ka dun. Diba? Ruel, maghanap ka dun, Ruel, kasi makasalanan ka. Pero siyempre si Rebadul naman, hahanapin niya. Siyempre, pag nakahuli ko, anong mahuli ni Bradwell? Kunyari, pag nahuli ni Bradwell yung mga butiki lang, ibig sabihin maliit lang yun, di ba? Pero pag nakakuha si Bradwell, pag nakita nyo na elepante ang dala-dala niya, ay saksakan ng kasamaan yon. Diba? Kasi yun sabi mo kapatid, di ba? Ialay mo daw yung dugo, di ba? So yun daw dapat ang ginagamit, dating ginagawa nila. Pero sabi naman dito mga kapatid sa Matthew 5:17, huwag ninyong isipin ako'y naparito upang sirain ang kautusan. O ng mga propeta, ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Hallelujah. Ito ang Diyos. Sabi nga nila, ito ang Diyos. Diba? Itong Diyos, itong law. Diba? So kahit siyang nagbigay ng law, diba? Kahit mataas sa kanyang law, ano ginawa niya? Nagpasubmit pa rin siya. Sinunod niya pa rin. Diba? Tinupad niya pa rin. Hindi niya pa rin binayulit ang kanyang law. Amen mga kapatid, diba? Hallelujah. Ibig sabihin, ganun kadakila ang ating Panginoon. Kaya nung si Jesus ay dito sa lupa, ang sabi niya, wala ako dito para sirain ang law. Nandito ako para i-fulfill ang law. Amen. Ganun kadakila ang ating Panginoon. Na kahit siya ay above the law, sinunod niya pa rin ang kanyang salita. Amen. Hallelujah. Kahit pwede man na mag-excuse na sa batas, pero nagpasubmit pa rin siya sa sarili niyang salita. Imagine mga kapatid, every time na nagkakasala ang tao, kailangan nila mag-alay ng hayop at ng dugo ng hayop na yun ang kabayaran. Diba? So nung unang panahon daw mga kapatid, diba? There a Jewish tradition na the bigger we sin, the bigger we bring animal. Hallelujah. Oh, ba mga kapatid? Diba? Pero yung mga kapatid, kung hanggang ngayon ginagawa natin yun, diba? Hallelujah. Diba, biruin mo, makikita mo si Silda daldala donkey, oh. Siyempre, kasi the bigger you sin, the bigger you bring animal, diba? Medyo ano na daw kasalanan niya, eh. Diba, magulat ka si Brad Dandy, kabayong dala-dala, oh. Siyempre, ganun talaga, diba? Si Tatay Jack, magulat ka, oh. Bakang dala, oh. Baka dalawa naman. Sa Lord, diba? Kasi, depende nga, diba, sa kasalanan, diba? Sabi dito mga kapatid, hallelujah. Diba? Si Pastor, oh. Hallelujah. Dala-dala ni Pastor, dahil. Diba? Kasi yun nga mga kapatid, diba? The bigger you sin, the bigger you bring animal. Diba? Yan na daw dati daw ang gawain ng kaunang panahon sa Jewish tradition nila. Diba? At hindi natin pwede kaila yung pakapatid, diba? Diba si Pastor, diba? Siyempre dala-dala ni Pastor, elepante. Diba? Hallelujah, si Brad Melvin, no? Si Brad Melvin, diba? Kaliit lang ng tao, oh. Dala-dala, giraffe, oh. Diba? So, pero yung mga kapatid, doon mahalata mga kapatid kung gaano kakasama. Diba? Ganun po yun mga kapatid, diba? Ganun pala dati mga kapatid. Na kung gaano kalaki ang kasalanan, ganun din kalaki ang dadalhin mong animal na ialay mga kapatid. Diba? Hallelujah, Jesus. Kaya kawawa ang mga hayop sa daming pinatay dahil para sa iyo. Amen? Hallelujah. Diba, Sis Dang? Tulog-tulog ka. Pasimple-simple ka lang dyan. Huwag mong tulog-tulogan ito, Sis Dang. Hallelujah. Dahil ang natutulog ay maiiwan. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sabi niya nga dito mga kapatid,
Hallelujah. Kaya ang kapatid, no? Kawawa ang mga hayop na pinapatay dahil sa iyo. Hallelujah. At ito naman ang problema, mga kapatid. Ang sabi dito sa Hebrew 10:4, sapagkat di maari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. So, sa sobrang lala ng kasalanan ng tao, hindi na kayang sagutin ng dugo ng hayop. Diba? Noon, ngayon, at sa darating pa, mga kapatid. Dahil talamak na talaga, mga kapatid. Diba? Nakikita nyo na kung anong mga ginagawa ng mga tao. Diba? Binablaspheme na nila ang Panginoon mismo. Diba? Saan ka makakita doon, mga kapatid? Diba? Yung krus, akyatan nila. Diba? Tapos kung ano pang mga sinusuot, diba? Tapos diba, sinuuno pa ng mukha ni Jesus. Tapos kung ano pang mga, diba, nakatupis. Diba, kung minsan yung mga, parang mga paru-paro. Diba? Kung kaano ka blaspheme? Ganon kasama daw yung mga tao noon hanggang ngayon. Diba? So paano pa kaya? Diba? Kung yun pa rin ang ano, diba? Ang tradisyon na magdala ka pa rin ng animal, diba? Siguro maraming, kung may dinosaur lang, diba? Diba, Pastor? Kung may dinosaur lang siguro, Pastor, diba? Dadala tayo, no? Baka maubos dinosaur eh. Diba? Maubos yung ano dun sa Manila Zoo, di ba? Kaya nga mga kapatid, ganun daw mga kapatid, hallelujah, di ba? Sabi nga dito mga kapatid, di ba? Hallelujah, sabi nga dito sa Hebrew 10:11, malapit na po ako, at bawat pari ay tumatayo araw-araw na naglilingkod at paulit-ulit na nag-aalay ng gayunding mga handog na kailanman ay hindi makapag-alis ng mga kasalanan. So araw-araw daw mga kapatid, di ba? Kung kami ni Pastor yun, buti hindi kami pinanganak ng panahon na yun. Siguro lagi kami nakikita doon. Ikaw na naman, Vicente. Mamaya susunod doon. Ay, ikaw na naman, Lorenzo. Diba? Buti na lang, hindi kayo pinanganak ni Pastor noon. Diba? Araw-araw, paulit-ulit. Diba? Hindi pa rin natuto. Titigas ang ulo nyo. Patuloy pa rin kayo sa paggawa ng kasalanan. Mauubos ang hayop sa inyo. Hallelujah. Diba? Hanggang sa dumating ang time na hindi na dugo. Diba, pwede nga dahil sobrang talamak na ang kasalanan ng tao. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Diba? Ngayon, dahil hindi na sapat ang dugo ng hayop, naghanap ang Diyos ng tao na perfect na ang kanyang dugo ang maging kabayaran ng ating mga kasalanan. Hallelujah. Sana yun mga kapatid. Hallelujah. Nawala. Ito mga kapatid. Dahil tayo ay makasalanan, kailangan natin ng dugo na hindi makasalanan. At nag-search ang Panginoon. Ha? Nag-search ang Panginoon, di ba? Hallelujah. Tinitingnan niya dito. Hallelujah. Tingnan ko nga sa unahan. Ha? Ay, puro makasalanan yan. Sa sikandro, tingnan ko nga. Ay, hindi pwede. Sa likod, ay grabe. Grabe. Patindi. Wag na. Hallelujah. Diba? Naghanap ang Diyos pero wala siyang makita. Bakit? Anong sabi sa Biblia? Gaya ng nasusulat. Walang matuwid, wala kahit nisa. Hallelujah, Jesus. At ang lahat ay nagkasala at walang nangaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Lahat po tayo nagkasala, wala nakita ang Panginoon na matuwid kahit isa sa atin. Dahil lahat tayo ay nagkasala. Amen mga kapatid? Hallelujah. Hallelujah, Jesus, di ba? Hallelujah. Hallelujah, Jesus, di ba? Kaya, ang sabi nga dito mga kapatid, hallelujah. Ang sabi nga dito mga kapatid, di ba kung gugusto, di ba? Sabi nga dito, naghanap ang Diyos, di ba? Naghanap pa rin siya, di ba? Pero wala talaga siyang makita, di ba? Sabi nga dito, kung gugustuhin ng Diyos, na pwede naman niya tayo iligtas kahit anong oras gusto niya, di ba? Dahil siya ang Diyos na makapangyarihan, di ba? So sabi niya naman dito, Dabla, para sabi niya, dahil siya ay Diyos na makapangyarihan, pero hindi niya yung ginawa dahil sinunod niya ang kanyang salita. Naging faithful siya sa kanyang salita. At ang kanyang salita ay kailangan may dugo, di ba? Na kailangan ialay. So tiningnan niya ang sarili niya, siya ay espiritu. At alam naman natin na ang espiritu ay walang dugo, walang buto, walang laman. Dahil ang Diyos natin ay espiritu. Kaya siya ay sinasamba natin sa espiritu at katotohanan. Amen mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah Jesus, di ba? Hallelujah. Tapos sabi niya, wala siyang nakita. Tapos ang ginawa niya, sabi niya, kung ako ang Diyos, di ba? Kung ako ang Diyos, di ba? Diba, Pastor, kung ako ang Diyos, di ba? Hayaan ko na lang siguro. Dahil ang kukulit niyo, di ba? Ang pasaway niyo, di ba? Di bali na, magtayo na lang ako ng sarili kong
bagong langit at lupa, di ba? Bahala kayo dyan, mamatay kayo dyan. Dahil saksakan kayo ng kasalanan, hindi kayo nakikinig. Ang titigas ng ulo nyo, di ba? Paulit-ulit kayo sa gawa ng Panginoon, ng kasalanan. Diba? Dahil siyang Diyos, magagawa niyang lahat pag ginusto niya. Diba? Kahit anong oras pwede niyang gawin, baguhin ng lahat, di ba? Halina, pero ang sabi ng Diyos sa Biblia, ang sabi niya, mahal na mahal tayo ng Diyos. Diba? Na hindi niya kayang tiisin ang ating kaluluwa na mapunta sa impyerno. Hindi niya kayang tiisin na ang kaluluwa ni Hilda mapunta sa impyerno. Hallelujah. Diba? Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon. Hindi niya kayang tiisin ang bawat isa sa atin. Diba? Amen. Dahil kahit nasaksakan tayo ng kasamaan, pero ang ginawa ng Panginoon, mahal niya pa rin tayo. Diba? Hindi niya pa rin tayo pinabayaan. Diba? Na mapunta sa impyerno. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Palakpak sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. At sa sobrang pagmamahal sa atin ng Diyos, hindi siya nagdala ng Junior God. Hallelujah. Hallelujah. Para iligtas tayo. Kung mahal niya tayo, huwag siya magpadala ng iba. Ipadala niya ang kanyang sarili. Dahil kung totoo siyang Diyos, hindi siya magpadala ng Junior God, di ba? Dahil kung padala siya ng Junior God, ang Junior God ang sasambahin ko. Hindi siya. Bakit? Dahil ang Junior God ang naghirap. Pero hindi yan totoo, mga kapatid. Hallelujah. Yan ay mababasa natin sa 1 Timothy 16. 3:16 ang sabi dito, walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabalan, yaong mahayag sa laman, pinagpaging banal sa espiritu, nakita ng mga inghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan ng sanlibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Diba? Yung mga kapatid, nahayag sa laman ng ating Panginoon nang dahil sa atin. Diba? Nang dahil sa pagmamahal niya. Diba? Yan ang ginawa ng Panginoon. Diba? Na kanyang kadakilaan. Diba? Yan ang the great mystery na ginawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Na hindi niya tayo kayang tiisin na mapunta ang ating kaluluwa sa impyerno. Diba? Hallelujah. Gumawa siya ng paraan na hayag sa laman. Pagko siya ay Diyos, diba? Pinakita sa atin kung gaano tayo kamahal. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya magpasalamat kayo, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Palakpak sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Diba? At ang sabi sa Philippians, mga kapatid, chapter 2, verse 6, na siya'y bagamat na sa kanyang Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na narapat panangan ang pagkapantay niya sa Diyos. Amen? Kung bago sinubad niya ito at sa 7, kundi bago sinubad niya ito at ngayong alipin, hallelujah, alipin na nakatulad sa mga tao, hallelujah, at palibas ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Diba? Ganun po tayo kamahal. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalang lalong lahat sa pangalan. Palakpak sa Panginoon, mga kapatid. Ganun kadakila ang ating Panginoon, mga kapatid. Ginawa niya ang lahat para sa atin. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. At ang sabi sa Isaiah, mga kapatid, malapit na, tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalansang. Siya ay binubog. Bakit? Dahil sa ating mga kasalanan. Hallelujah. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Diba? Nakita niyo, mga kapatid? Tinanggap ng Panginoon ang lahat ng sakit. Bugbog, sampal, diba? Paghihirap para sa atin na tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Amen. Hallelujah, Jesus. Diba? Sa 6, mga kapatid, tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo, bawat isa sa Kanya ay sariling daan. At ipinisan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Hallelujah, diba? Ibinigay sa Kanya lahat, diba? Hallelujah, diba? Ang sabi nga doon ni John the Baptist, mga kapatid, na nung lumalapit ang Panginoon, diba? Ang sabi niya, behold, the Lamb of God, which He taketh away the sins of the world. Diba?
Wala nang ibang ialay mga kapatid, kundi ang Diyos, ang Panginoong Sus. Diba? Wala nang ibang ialay. Diba? Hindi na hayop, kundi ang Panginoon na. Sa sobrang pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Amen mga kapatid? Hallelujah. Kaya mga kapatid, ano pa? Diba? Para hindi kayo magsamba. Ano pa? Para hindi kayo magpunta dito sa simbahan. Ano pa? Para hindi kayo, diba? Gumawa ng mabuti. Diba? Ano pa mga kapatid? Iwanan nyo na yan. Ang mga kasalanan nyo na yan. Hallelujah. Diba? Makinig na po kayo sa Panginoon mga kapatid dahil hindi po talaga biro ang impyerno mga kapatid. Mga kapatid, tandaan nyo yan. Sa ngayon, hindi pa kayo magsisisi. Hindi nyo pa yan sasabihin, sana. Sana nakinig na lang ako kay Lorenzo. Sana hindi ako nagbatigas ng puso ko. Sana hindi ako nagmayabang. Ngayon, hindi pa masabi. Pero pagdating sa impyerno mga kapatid, hallelujah, doon nyo yan maramdaman. Amen mga kapatid? Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, magpasalamat tayo dahil namatay ang ating Panginoon para sa atin. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Palakpak sa Panginoon mga kapatid. Hallelujah. At ako po'y tama-tama lang ang oras. Hallelujah. At tayo po'y tumayo mga kapatid. At basahin natin ito mga kapatid. Hallelujah. Sabi nga dito mga kapatid, sabay-sabay natin basahin mga kapatid. Hallelujah. Ang ating conclusion mga kapatid. Ang sabi dito mga kapatid, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya at huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah, Jesus. Ang sabi dito, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang sanglibutan ay maligtas sa pamagitan niya. Praise the Lord. Palakpak sa Panginoon mga kapatid.